dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ang iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Di masusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa amin nagligtas. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami The radio mode karapat, aux input mode ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo ang anak. Glory. We praise God sa nagbigay ng tanging bilang para sa Panginoon. And this time, handaan natin puso't isipan muli natin and nagpupuri tayo sa Panginoon na binigyan ulit tayo ng Panginoon muli ng pastor to
para maghatid ng mensahe ng Panginoon sa oras na to. As this day is di lang ngayon, the day of the Lord, but also we are celebrating din Father's Day ngayon, kaya binabati ko ng Happy Father's Day ang bawat ama ng bawat tahanan. And we thank God dahil nagtakda ang Panginoon, hindi lang Mother's Day but Father's Day din. At ganoon din, ang pinaka-the best na Father natin is yung Ama natin nasa langit. Kaya muli, ihanda natin ating sarili at hindi na natin patagalin at nagpapasalamat tayo sa buhay muli ni Pastor Cesar Domingo na mag-aatid ng mensahe ng Panginoon. Good morning. Muli, Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay na naririto ngayon. Sa mga masisipag, masikap, at mapagmahal na mga tatay sa kanilang pamilya. So, Happy Father's Day. Okay? Buti naman at binigyan ng ating bansa ng pagkakataon bigyan ng halaga hindi lamang ang mga nanay kung hindi pati ang mga tatay sa ating bansa. So muli, Happy Father's Day. So bago ko ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon, ay nais kong magpasalamat sa inyong lahat at sa inyong butihing pastor, kay Pastor O.G. Pugay, for giving me the privilege and opportunity to minister to you, no? And at the same time to serve God by sharing the Word of God to you all. This will be my end of contract. Parang kailan lang kami nag-usap when he extended my preaching schedule. That was March. So sabi niya sa akin, Pastor, pwede ka ba ng hanggang June? So June na po ngayon at this is it. So, thank you for the nice fellowship and your mainit na pagtanggap sa akin dito sa inyong munting iglesia. So, salamat po sa inyong lahat. So, mamimiss ko rin kayo kahit papano dahil kahit once a month lang ay para bang napakabilis nung ikatlong linggo ng bawat buwan, no? Napakabilis. So, parang kailan lang yung last third Sunday of May, which is May, is that May 19, no? Yeah, May 19. O ngayon third Sunday na naman. So, talaga kung inyong mapapansin ay pinabibilis ng Panginoon yung araw para sa kanyang minamahal, no? Sa kanyang mga iniibig. At yun ay yung kanyang mga anak. Okay? Kakaiba ho yung panahon at bagamat umulan kanina ng madaling araw at gising na ako noon, ang init ho, kakaiba yung nararamdaman kong init habang ako'y nakaupo ron, dun sa init ng summer. Kakaiba eh. Hanggang ngayon ho, yung aking panloob na t-shirt ay nag-absorb na ng awis. So, kakaiba yung init na ating nadarama ngayon. Okay? So, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakahalagang oras na iyong ipinagkaloob sa aming lahat upang kami ay sama-sama na magbulay-bulay ng iyong mga salita. Mangusap po kayo sa aming puso at kami makikinig. Nawa pagharian ng iyong banal na espiritu, ang gawain habang ito'y sinasagawa, manatili ang kaayusan at kapayapaan sa aming pong gawain ngayon. Ito po aming isabot na langin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, please turn your Bible with me in the book of Job, chapter 1, beginning from verse 1 up to verse 5. The Bible said, there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. No? And
his substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 she-asses or donkey and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. And his sons went and feasted in their houses, every one of his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. And it was so, when the day of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus did Job continually. I entitled God's message for us this morning, Job, a remarkable father. Job, ang katangi-tangi, kahanga-hangang ama. Kasi nga ho ay Father's Day. Although primarily centered to a father, but this message is for all of us Christians. Okay? Job, a remarkable father. This is a challenge for us all Christians, but particularly to all fathers out there who are struggling to become a good father and to live right in this dark and evil world. Tandaan po natin, yung ating mundo, yung ating kapaligiran is getting worse and worse and worse every day. At mapapansin nyo yan kung saan man po kayo nakatira. Si Job at ang pangyayari na naganap sa kanyang buhay ay hindi po kwentong kutsero o kwentong barbero. Si Job at ang pangyayaring naganap sa kanyang buhay at kanyang mga naging karanasan ay sadyang totoo. Okay? Hindi po kathang isip. No? According to Lamentations chapter 4, verse 21, and I quote, "Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwellest in the land of Uz." According to this verse, the land of Uz was associated with the land of Edom. Ito po ay nasa tibok bahagi ng Dead Sea. Alam niyo po, ang Edom at ang Edomites, yung tao po, ay mga mayayabang na tao. At matitigas ang ulo. Sila po ay nagmula sa lahi ni Esau. Kilala niyo si Esau? Si Esau ay kapatid ni Jacob. Okay? Kapatid ni Jacob, na ninakawan ni Jacob ng blessing.
Una nang ninakaw ni Jacob kay Esau ay yung birthright. Pangalawa ay blessing. Kaya si Jacob ay tinawag na supplanter or satel. Sa Tagalog, tuso o mapanlinlang. Okay? Yan po yung mga tao sa Edom or sa Uz, no? Kasi yung Uz ay related po, isang lugar din sa kabuuan ng Edom. At ang mga tao rito ay di kumikilala sa totoong Diyos. Dahil nga po sila ay mga palalo sa kanilang mga sarili, they refuse to recognize God and they keep on resisting God in their lives. Yan ang taong sa Edom na kung saan ay nakakasalamuha ni Job at kung saan si Job din ay nakatira. No? Pero sa kabila po na ganoon ang kalagayan ng kanyang kapaligiran, na napapalibutan siya ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mga matitigas ang ulo, no? Hindi ho nahawa si Job sa kanilang mga pag-uugali. Nanatili siyang matatag. Kaya nga nasabi doon sa verse 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect. Pastor, meron pa ng taong perfecto eh. Si Job, kala ko ba sabi niyo noon ay wala? Ayun naman. Alam niyo ho, yung salitang perfect dyan, not exactly na sinless. Sa original po na lingwahe, yung salitang perfect po dito ay walang kapintasan. Okay? Blameless. Ang kanyang moralidad bilang isang tao ay binabatay niya sa kung ano ang utos ng Diyos at hindi nakasalalay sa kung ano ang galawan ng tao sa kanyang kapaligiran. Naintindihan niya? Hindi po komot, halimbawa ay napapaligiran siya ng adik, mag-a-addict na rin siya. Hindi po ganoon. Hindi po komot na napapaligiran siya ng mga karnaper, kidnapper, and so forth and so on, ay ganon na rin ang kanyang gagawin. Hindi po. Siya po ay salungat sa agos. Siya po ay salungat sa galawang masama ng mga taong nakapaligid sa kanya. Naiintindihan po natin? Yan si Job. Kung kaya sinabi, siya ay isang perfect or blameless, wala pong kapintasan. Ang kanyang lifestyle ay hindi nakasalalay sa lifestyle ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngayon po ay araw ng linggo at nataon pang mga araw po ng mga tatay. Right? Maliban sa maraming mga pamilya ngayon, ititreat ng kanilang asawang babae at mga anak, yung kanilang ama, sa kung saan man sila kakain. Pero ako nakatitiyak, yung iba na walang pang-treat, sa kanilang ama, ay makikipagkita sa kanilang mga pare-pare, at alam nyo na kung ano ang kasunod nun. Tama? Ano yun? Tare, araw natin ngayon. Tayo, halika, si pare, siya naman ang siya naman ang magbo-blow out sa atin. Ayan. Iyan ang gawa. Ngayon,
Si Job inaaya ng ganon. Hindi siya umaayon. Ngayon, baka mamaya pag uwi nyo, ganyan. Ang tanong, magpapadala ka ba? Magpapadala ka ba? Talaga naman, ako talaga binabagay niyo sa size ko. Magpapadala ka ba? Alam niyo, hindi tayo dapat magpa-epekto sa galawan ng mga taong nakapaligid sa atin. Manatili tayong totoo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So hindi ko lang ito sinasabi sa mga ama, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. Doon ho sa amin sa subdivision, pag may birthday ho yung katropa, tatawagan ako. Pastor, si opisyal daw ako ng HOVE. Alika, birthday ni board ganito, nag-iimbita, punta ka raw dito. Hindi kagad ako sumasagot ng oo. Ano ang tatanungin ko? May inuman ba dyan? Tinatanong ako kung may inuman, hindi para ako pumunta. Kasi kung merong may inuman, at sinagot niya ay, meron pastor, salamat sa paanyaya, pakisabi happy birthday. Hindi ako umiinom ng alak at hindi rin ako nakikitumpo sa mga manginginom. Ganyan ho ako kaprangka. Para alam ho nila. Hindi na ho ako bata. Bata pa ako. Ganyan na ho paninindigan ko. Tumanda na ako. Ganyan pa rin ako. Hindi dahil yaan si ako, kundi yaan ang sabi ng Panginoon. Ayon sa kanyang salita. Ano sabi sa Matthew 5:16? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify God your Father which is in heaven. Sa kadiliman ng sanglibutan o ng iyong kapaligiran na kung saan kayo ay nakatira, magliwanag nawa ang inyong mga ilaw. Hindi kung ano yung sayaw ng kapaligiran nyo ay ganun din kayo. O ganun din tayo. Hindi po, tandaan mo, Kristiyano ka. Kristiyano ka ba talaga? O, walang sumagot. Ang hihina. Ulitin ko. Kristiyano ka ba talaga? Kung sinasabi mong Kristiyano ka talaga, hindi ka dapat nakikiayon sa takbo at galaw ng mga taong nakapaligid sa iyo. Di ba, paulit-ulit ko nababanggit ang Romans 12 verse 1? I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Ano pa sinabi sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate therein, day and night. 1 to 3 na ho yun. Yung verse 4, and he shall be like a tree planted in the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Pero yung 1 to 3, yung sinabi, ang taong mapalad, no? Yung sinabi yung blessed, he is not walking. Pag sinabing walking ho, hindi yung literal na lakad. That talks about, or that refers to manner of living. Kaya nung sinabi yung, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Hindi ka lumalakad sa paraan ng pamumuhay ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Nor standeth in the way of sinner.
Wala kang lusot eh. Sinagal pa, nor seated in the seat of the scornful. Eh ano hilig ng blessed? But his delight is in the law of the Lord. And in his law doth he meditate therein day and night. Isa makitumpok ka dyan, kung wala kang ginagawa, di mo kang lumabas, anong gawin mo? Hawakan mo Biblia, magbulay-bulay ka, mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Darating na lang ang Panginoon. Ni isang libro ata ng Biblia, wala pa tayong natatapos hanggang ngayon. Nabasa na ba natin yung Bible? Opo, nabasa ko na. Lahat ng maiiksi. Eh, paano yung Psalms? How many chapters ang Psalms? Ha? 150 chapters. Saan matatagpuan ang pinakamahabang chapter sa buong Biblia? Psalms 119. How many verses in Psalms 119? Sabi ko, di ba, meron tayong Bible quiz pag tayo. Sample lang yan. So that is Job's environment condition. Okay? So wag tayong makiuso sa kung ano galaw ng tao sa ating kapaligiran. Pangalawa, Job's exemplified character. Bigayin natin itong verse 1. He was not only perfect. And hindi lamang siya dahil yung kanyang kapaligiran ay lugar ng mga pusakal na mga makasalanan. Perfect, upright, one that feared God and eschewed evil. The writer of the book of Job is unknown. Okay? But the writer established Job impeccable character and testimony. The writer uploaded Job's virtues. Pag sinabing virtues, walang bahid or walang dungis na pag-uugali, and gave us an excellent model of godliness and correct living at that time. If there is what we call a virtuous woman in the book of Proverbs, 31 verse 10, Job is a marvelous picture of a virtuous man. Like Job 1:1 said that he was perfect, upright, and one that feared God and eschewed evil. According to Jewish history, Job was 70 years old when the heavy trials came to him. Be reminded that even a devout and faithful believer may experience trial, and our age does not exempt us from suffering. And even our condition does not exempt us, or economic condition does not exempt us from our suffering. Our responsibility at any age is to trust, love, and serve God. If we are faithful before on onslaught of trials, we need to be faithful also even in the midst of trials. Job chapter 1 verse 1 provides us the necessary background for this unfolding event of testing, tragedy, and triumph that assaulted Job's faith. Now let us take a look Job's character. Number 1, letter A good reputation. That man was perfect. Like I said a while ago, the word perfect does not mean that he was sinless. No man can attain sinless perfection in this dark and evil world. Madalas ko nga sabihin na kahit na si perfecto ang pangalan ay hindi po perfecto.
Madalas ko ang sabihin na kahit perfecto family yan, ay hindi rin perfecto ang pamilyang yan. Tanging isa lamang ang nabuhay sa mundo at namatay na perpekto at walang bahid ng kasalanan. At yan ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ ayon sa 2 Corinthians 5:21. The same Hebrew word for perfect is translated without spot or blemish or unblemished. At kadalasan itong mga katagang ito ay ginagamit ng mga saserdote sa lumang tipan sa pagpili ng hayop na iaalay sa Panginoon na dapat ito ay maayos na hayop, maayos na tupa, hindi pilay, hindi bulag, kundi yung karapat-dapat. No? Dito sa atin hindi eh. Pag malapit nang mamatay yung baboy, sige tirahin mo na yan. Baka mamaya maunahan pa tayo eh. Kasi may sakit na. Kakainin ng tao kasi, no? Tama-tama, birthday na ganito. Tirahin mo na yung baboy. Mukhang malapit na yan. Kasi may sakit. Pero sa kanila, hindi po pwede yun. Dapat walang karamdaman, walang pinsala sa katawan. Unblemished. No? Yan ang panglabas na kalagayan ni Job. A good reputation. May maganda siyang reputasyon. Kamusta po tayo mga kapatid sa ating kapaligiran? May maganda pa tayong reputasyon. Pag ba nabanggit ng ating kapitbahay yung ating pangalan, ang kanilang masasabi ay napakabuting tao niyan. Talaga naman. Pero baka naman yung iba, pag nabanggit yung ating pangalan, ayan! Ako! Dala-dala pa ng Biblia, pero grabe kung magmura yan. Pag nasa bahay yan, grabe, wala na akong narinig kung hindi yan boses niya, talak ng talak. Hindi mo alam kung sino ang kaaway. Bad testimony. BT at saka BI. Yung BI, bad influence. Tapos yung BT, bad testimony. Hindi magandang reputasyon yan. Pwede kang pintasan ng kung anumang pintas ang gusto nilang ibato sa iyo as long na hindi mo ginagawa yon, manigas sila yan. Pero kung may katotohanan, mahiya ka naman. Kristiyano ka. Sumasamba ka sa Panginoon sa iglesyang ito, dinadamay mo pati reputasyon ng iglesia na kung saan ka kabilang. Alam niyo ba napakahalaga sa ating Kristiyano ang patotoo? Kaya nga dyan ang makikita eh. Kung Kristiyano ka, binago na pag-uugali at buhay mo. Pero if you claim to be a Christian and yet you live differently, ewan ko, kung magkita tayo sa langit. Or, pag nag-rapture, pakialagaan nyo na lang itong kapilya kasi naiwan. Naiwan sa biyahe. Gusto bang maiwan? Magpakatotoo tayo. Naintindihan niyo? Kung Kristiyano ka, Kristiyano ka. Live it! Pamuhay mo. Huwag lang sa nguso. Pangalawa, a sound relationship with God. Ang sabi ron, upright. Job's character was further described in verse 1 as upright. This word focuses on his relationship and righteous standing with God
And it refers to his upward status before God. Kanina, yung good reputation, external yan, no? So, panglabas. In other words, outward. Ito namang isa, sound relationship with God, upward. Tumutukoy yan sa kanyang magandang kalalagayan at katayuan sa harap ng Diyos. Ha? Right standing before the Lord. Alam niyo ba, mga kapatid, tayong lahat dapat maging handa at naghahanda. Lalo na ho kung tayo ay sasamba sa Panginoon. Kami ho na naiimbitahan yung tagapagsalita kasama ng iba pang mga kabaro kong pastor na iniimbitahan nyo tumayo sa likuran ng pulpitong ito. Ano yung ba kami gumugugol ng panalangin at oras sa pag-aaral ng mensahe ipagkakaloob sa inyo? Maybe you notice, lagi akong merong manuscript. Naghahanda po ako. Hindi ho ba unfair sa amin na mga kabarong pastor, kasama ng iba pang kabarong pastor, na kami naghahanda dahil kami ay magbibigay ng pagkaing espiritual sa inyo, pagkatapos kayo hindi naghahanda pagpunta rito? Asan yung sound relationship niyan? Ano to, practice? Wala po sa homiletic subject. Ang delivery ko ng message ay hindi graded. Maliban ang Diyos ang mag-grade. We are trained for that. Nung ako'y nag-aaral at nung ako'y nasa loob pa ng seminaryo, ang first encounter ko muna ay yung Bible study. Second year yan. Pagdating ng third year, meron ng homiletics. Pagdating ho ng fourth year, meron ng expository preaching, meron pang hermeneutics, at saka exegesis. Hindi ho exegesis. Pag sinabi ko hermeneutics, it refers to the correct interpretation of the scripture. Pag exegesis, it refers to the analytical grammatical analyzation of the verse or the text. Hindi kami pwedeng magsalita kasi nang wala naman sa Biblia. Yan ang hindi alam ng ibang pastor na ngayon lang naligtas, bukas pastor na. Kaya napakadali mong malaman ng mga peke at saka pero yun ang pinaniniwalaan ng tao. Nung panahon ko, hindi ko alam ngayon, ilang taon pa ba pag-aaral sa BBSI? 4 years na lang, no? Panahon ho namin ay 6 years. Kami ho yung pinakamahaba. May 5 years. 5 years, 6 years. Kasama internship. Kami ho pinakamahaba. Amphibious noon ay ang 4 years lang, wala pang internship. Yung po yung sound relationship with God. You always prepare yourself spiritually. You always check yourself. Am I in good standing before the Lord? E paano mong malalaman kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? E ang Biblia ay inihalin tulad sa
Saan hinalintunan ang salita ng Diyos? Sa salamin. Sabi sa Santiago. Tama? Sino sa inyo dito na umalis ng bahay na hindi humarap sa salamin? Sino ho ang nanalamin bago umalis ng bahay? O biro nyo, yung iba ayaw nang umami. Alam ko na yun. Malaki tiwala sa sarili. Ha? Pagka humarap sa salamin, sino nakikita mo? Yung nasa likod? Sino? Sarili mo. In other words, kapag ikaw ay nagbabasa kasi ng Biblia, pinakikita ng Panginoon ang refleksyon mo kung ano at sino ka ngayon. Ngayon, kung nakita mong hindi ayos, anong dapat mong gawin? Ayusin mo. Lord, patawad po. Kasalanan pala yung nagawa. Humingi ka ng tawad. Pag binasa niyo sa Santiago, na pag hindi mo inalis yung muta sa mata mo, kahit nakita mo sa salamin, you're fool. So this is our upward relationship. Ayusin po natin lagi. We have to maintain that sound relationship before God. Pangatlo, respect for God. Sabi ron, one that feared God. Hindi ho to yung salitang fear na parabang nakakita ka ng multo na ganun ang Diyos na pinipicture mo. Yung fear po dito, sa Book of Proverbs ay marami yan. Ibig sabihin yan, respect. Tayo ngayon ay nandito sa sambahang ito. Do we observe respect for God? Do we respect His Word, ang Bible? Saan nyo nilalagay ang Biblia nyo kapag nasa bahay? Kung ano-ano na pinatong dyan. Salita yan ng Diyos. Kung paano ang bandila ng Pilipinas, nakakapagdiwang lang natin ng ating Independence Day last June 12. May batas nga dyan eh. Respeto. Respeto. Dahil pag merong nakakuha sa iyo ng picture yan, hinahandusay mo bandila ng Pilipinas at winawasak mo, kulong ka. Naalala ko yung isang private school. Yung bandila ng Pilipinas ay pinabayaang nasa labas, nandun sa flagpole. Bumabagyo, umuulan na, kasi ho dapat yan, binababa at tinatanggal. Nung Boy Scout ho ako, nung ako'y elementary, isa ho ako sa mga tagapagtaas ng bandila, and I'm proud of it. Alam niyo ba, sa tuwing kakantahin po ang lupang hinirang, hindi ko ho mapigilan yung pagtulo ng luha ko, lalo na doon sa bandang dulo, ang mamatay ng dahil sa iyo. Napakaganda ho ng ating pambansang awit, na kahit nga yun dapat nire-respeto. Eh kung yun, gawa lang ng tao, dapat respetuhin at mayroong ginawang batas para sumunod ang mga tao sa paggalang sa lupang hinirang, sa pambansang awit at pambansang bandila. How much more ang salita ng Diyos dapat nating respetuhin. Do we respect God's Word? Alam mo, pag hindi mo kasi nirespeto ang salita ng Diyos, that is tantamount to say that you don't respect God anymore. Bakit? Salita niya to eh. Alam niyo, sa isang pamilya, may tatay, may nanay. Ngayon, kung aalis yung magulang, may pupuntahan silang mag-asawa, may panganay na anak, sinabi, panganay, ikaw muna tumingin sa mga anak mo habang wala kami, ha? Huwag mo sila pabayaan lumabas, lumabot, everything, ganito, ganyan. Pag yung mga
sumunod na kapatid ay hindi sumunod doon sa ate o sa kuya, sino binabastos ng nakababa ng mga kapatid? Si ate lang? Pati yung magulang. Bakit? Kasi yung magulang ang nagbigay ng otoridad doon sa ate o kuya para i-execute in behalf of them yung kanilang tagubilin. Ganun po yun. You have to respect God's word. No? Do we respect God? Why did Job enjoy, or why did Job have a good reputation? Why did Job have a sound relationship with God? Because he respected God. This refers to his inward fear. Kanina, outward, upward, ito, inward. Letter D, resistance towards sin. Ang sabi na sa bandang dulo ng verse 1, and shunned, sa ibang translation, evil or eschewed evil. In other words, ito po, it means he hates sin. He hates evil. He avoids evil things. Morally, physically. No? Alam niyo, sabi sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is to hate evil. Kung may respeto ka sa Diyos, may mataas kang paggalang sa dakilang Diyos, pamumuhian mo ang masama. Yung masamang tinutukoy ko, hindi ho yung tao, ha? Yung gawaing masama. Okay? Yung gawaing masama. Iyan po yung dapat nating iwasan at kamuhian. Ano kung sinabi sa James 4:4? Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. No? Hindi nyo ba alam ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos, at sino mang maging kaibigan ng sanglibutan ay kaaway ng Diyos. Paningin dito at saka dito. Kaya nga merong 1 John 2:15 hanggang 17. Ano yung sinasabi doon? Love not the world, neither the things that are in the world. If the love of the if the love of the world, bumuhol sa isip ko, kabisado ko yan. Love not the world, neither the things that are in the world. Wala ho sa manuscript ko yan. Tignan na lang natin, bumuhol ho sa isip ko. Ang dami hong gumaganon eh. Masyado hong bumibilis. Para sa computer, masyadong mabilis. Pagkatapos, nabibilaukan. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Is not of the Father, but of the world. See? Ganun po eh.
Ang dami-daming mga talata dyan. Pinaiiwas tayo sa gawaing masama sa sanglibutan. Kasi ito ho ang maglalayo sa atin sa Diyos at sisira ng ating ugnayan sa Diyos at sisira din po later on ng ating buhay. Pansinin nyo lang yung mga kapitbahay nyo na talagang gumun sa mga masasamang bisyo. Meron ba kayong narinig sa kanila nung ako ay nagpakalunod sa Emperador Alfonso at saka Pundador? Gumanda kalusugan ko? Meron nga ako doon hinahamon dahil may sakit na. Na-stroke na. Sinasabi ko sa kanya, sinashare ko ng gospel, ayaw. Nire-reverse psychology ko, ayaw tigilan yung Yossi. Sabi ko, talagang matigas ang ulo mo, Brad. Pwede mo tayong mag-deal. Usapan. Magkaroon ng isang kasunduan. Total, gusto mo naman talagang mamatay na ata. Bakit mo pa binibig unti-unti? Ibibili kita ng markang bungo. Poison. Tunggain mo na lang. Kesa ikaw ay killing yourself softly and slowly. Pero gagawa tayo ng kasulatan. Wala akong kinalaman dyan. Pipirma ka. Ako lang bumili. Ngingiti-ngiti. O kaya ganito, Brad. Ibili kita ng isang box ng sigarilyo. Anong brand mo? Sa isang box yung malaki, merong hong rim yan, yung kung ilang rim yon. Tapos sa loob ng rim, may ilang pakete. Ibibili kita. Kaya lang, ito usapan. Pag sinimulan mong buksan at sindihan, huwag kang tumigil hanggang hindi ubos yung nasa box. Suga pa ka sa sigarilyo Nire-reverse kong gano'n. Total, dahan-dahan pa. Pinapatay mo yung sarili mo pagkatapos wala ka naman pampagamot. Ako nga wala akong bisyo. Clean living. Dinadapuan ng karamdaman. Mas more ikaw. Kamusta kaya mga karburador ng puso mo? Okay pa kaya? Baka barado na. No? Job hates evil and he avoids evil. And last, third, Job's expressions of care for his children. Let's take a look some proof of Job's care. Job's expression of his care for his children. Tandaan niyo siya ay isang ama. At bilang isang ama, mahal niya ang kanyang pamilya. Alam ko lahat ng ama rito, mahal ang kanilang pamilya. Right? Walang ama na hindi nagmahal sa pamilya. Ewan ko lang yung iba. Pero sa inyo, ina-expect ko, mahal niyo pamilya niyo. Mayaman man kayo o mahirap, siguro, ako riniwa, mahal niyo pamilya niyo. Bakit siya, ano ho patunay na he cared for his family? Because Job provides material needs for his family. That is letter A. Job 1:3. Ano sabi sa Job 1:3? The substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses or donkeys, and a very great household. So that this man was the greatest of all the men of the East. Now, sa isang basa, makikita natin, super rich. Super rich si Job, right? Pero meron ba naging super rich na naging super rich kagad? Wala. Definitely, yung kanyang, naabot niya yung ganong bilang ng kanyang mga
alagang hayop, nagsimula muna siguro sa isang pares, nanganak, dumami, and everything, and so forth and so on. What does it imply? Sipag at tiyaga. Kung panay ka reklamo, nga. Doon sa amin, bagaman subdivision doon, marami hong tatay doon. Gusto ng trabaho, pag binigyan ng trabaho, ayaw trabaho eh. At yan po ay ugali din ng maraming Pilipinong ngayon. I'm referring sa lalaki. Gusto ng trabaho, nung binigyan ng trabaho, ayaw trabahuhin. Anong klase yun? Panay pa reklamo. Ano yan? Malakas naman yung pangangatawan. Bata pa. Sinana yung sarili. Tumunganga. Maghapon. Alam niyo ba ang pinakamahirap na trabaho sa lahat? Ay yung walang ginagawa. Ang tagal ng paglipas ng araw. Kailan ba lulubog? Kailan ba maggagabi? Pero sa taong abala at masipag at naghahanap buhay, hindi niya naman, alas 5 na pala? Right? In other words, Job provides material needs for his family. Mga tatay, pangunahing trabaho niyo. Nung kayo ay nagbalak na magkaasawa o mag-asawa, dapat yan nasa isip niyo. Kasi ang pag-aasawa ay isang, responsibilidad. Buhayin mo, asawa mo, at sa magiging anak niyo. Huwag kang umasa kay mama. Huwag kang umasa kay papa. Baka papatayin ka na nila. No. Work hard for you. Naintindihan niyo? Alam nyo sa Genesis, kainin pagkatapos mahulog ng tao sa kasalanan, may dalawang pronouncement ang Panginoon sa lalaki at sa babae. Sa lalaki, nung nahulog ang lalaki sa pagkakasala, si Adan, ang sabi ng Panginoon, in the sweat of your face, you shall eat bread. Iners yung ground para sa kanya. Pagsikapan mo. Ano ba ang unang trabaho? Farming. Biblical yan. Talaga sa lupa may yaman. Pag sa lupa may makakain ka. Hindi yung lupa, yung tatanim mo dyan. Kaya naman, mamaya makakita kayo yung lupa, sinabi ko, sa lupa. Bahala ka ko, if you want to take it, ikaw naman nakakain, hindi naman ako. Anong kaber ko doon? Ang pakialam ko. Ang ibig kong sabihin, yun ang curse. Sa pawis mo, binigay yan sa lalaki. Ang sa babae naman ay yung mahihirapan ka sa pangalaman. Magkaiba. Bakit silang pareho meron? Pareho silang sumuway sa utos ng Panginoon. At sabi, Pastor, di ba ba ang una? Bakit lagi na lang sinisisi siya? Kasi siya ang lalaki, head of the family. Kaya leadership ko nasa lalaki. Wala ko sa babae. Kahit sa tahanan. Ngayon, sa context natin ngayon, meron talagang natay. Either yung kaya sa natay, either yung asawa niya nag-work sa abroad, siya na rin. Or, siya ay balunan. Maaga sumakabilang bahay yung kanyang asawa. Sumakabilang bahay po, sininteryo, tinutuloy. Okay talaga!
Kapares yung misis ko sa makabilang bahay. Nung biro, pastor, hinahanap misis ko. Saan ka sa misis mo? Yun nga, pastor, dinadramahan ko lang ng konti. Yun nga, nakalulungkot. Bakit? Saan nangyari? So, makabilang bahay. Ha? Nagawa yun ng misis mo. Teka muna, ano bang nasa isip mo? Ano sa makabilang bahay? Nasa sementeryo. Iba na bahay niya, siyempre. Dito ko ilibig niyan. Patay na. Patay talaga. Alam niyo, ganito ho yung personality ng mga sanguine. We hide our sadness by, magbibiro ng masaya, pero hurting inside. That is how we comfort. How I comfort myself. Mabiro ho ako, pero actually, hurting and lonely. No? And then, letter B, he did not only provide material needs for his family, but Job performs priestly ministry for his family. Alam niyo ba, mga lalaki, mga saserdote kayo ng bawat pamilya niyo. Maliban sa kayo ang head of the family, God gave you a priestly ministry. Look at Job in verses 4 and 5. Particularly verse 5. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and what? Offer burnt offering according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have seen and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Sa lumang tipan, we have different kinds of offering. Right? Sa Old Testament, you have burnt offering, you have a grain offering, we have peace offering, sin offering, trespass offering. Parang sa church, marami ding klaseng offering sa church, di ba? Meron kayong tithes offering, meron din yung offering general, meron kayong mission offering, meron Sunday school offering, meron kayong offering for the needy. No? Ano pa? Oh, yun nga, mission offering, something like that. Building fund offering, lot fund offering, at ganon. Lahat yun, sinisikap nating mapunan sa biyaya ng Diyos. Pero totoong, alam nyo, yung burnt offering na ginawa po rito ni Job, he offered burnt offering according to the number of his children. How many children he has? 10. How many sons? 7 and 3. Naalala ko talaga yan nung ini-interview si Lenny. I have 3 daughters, all of them girls. Natawa tuloy. Hindi joke, hindi yan joke. Totoo yan. I have 3 daughters, all of them girls. Siyempre, meron bang daughters, boys? Yung makaleni niya, baka yung magalit sa akin. Maaaring kababayan. Pero nangyari talaga yan. Nung tinanong na, how many islands we have in the Philippines? I think 700 something. Wow! 700. Ako hindi ko ma-eksakto, nga alam ko 7,100 something island. Pero yung 700. Nasaan yung 7,000? Ang laki ng disparity. Discrepancy. Anyway, going back here, different kinds of offering. Ang burnt offering po, ginawa niya, either to express
thanks to God. Yan po ang purpose ng burnt offering. To express your thanksgiving to God. Yun sa Old Testament yun. Or to worship God. Napakaganda ng puso ni Job. You know what? When Job had everything, he worshiped God. When Job lost everything, he still worshiped God. Listen to this. Worship isn't about your circumstances. It's about who God is. Baka tayo marunong lang sumamba kasi paldo tayo ngayon. Samba tayo. Eh nung next Sunday, wala. Tulog na lang. What an attitude. Hindi tayo dapat maapektuhan ng ating circumstances. Alam niyo ang katumbas nito sa New Testament? Yung sinabing Paul, kung kayo pamilyar sa Philippians chapter 4. Wala ko sa manuscript yun, pumapasok lang sa isip ko. Philippians chapter 4. Pagkatapos po yan ng Ephesians. In verse 11 and 12. Not that I speak in respect of want, for I have learned to whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Para kay Paul, ano man ang kalagayan niya, estado sa buhay, tuyo man ang kinakain niya, salamat sa Diyos. Lechon man ang kinakain niya, salamat sa Panginoon. Wala man siyang kinakain, salamat sa Diyos. Ganun lang po yung simpleng mensahe nun. Nagkaroon kami ng konting panahon ni Deacon Ira. Pumunta siya sa bahay namin. I think first week ng June, no? Yeah. May pinaayos lang kasi ko sa aking laptop. So nakita niya yung bahay ko na giba-giba. Nag-share ako sa kanya bilang matagal na akong pastor. Yung noon ko at saka yung ngayon. So ang sinabi ko lang sa kanya yung ngayon. Pero ang sinabi ko rin na i-share ko sa kanya itong talatang ito. Hindi man ako paldo ngayon, but God is faithful. Hindi ako pinababayaan. Kung sabihin ko nga sa kanya, alam mo, Pastor, may skip meal ako sa isang araw. Hindi siya maniwala. Pag tinitignan niya kasi ko, para ba, maniwala ako. Yan ang hirap, no? Yan ang hirap sa aming malulusog. Sabi nga namin ni Sister Ann, pag nagkagutom, yung mga payat, dedo na. Kami, papa-impis pala. Yun ang blessing ko. Joke! Alam niyo ako yung nagsimula sa ministry. Toothpick. Hindi ho palito ng posporo. Toothpick. Mas payat ho ang toothpick sa palito ng posporo. Ba't ka nagkaganyang, Pastor? Pambihira ba? Visitation lang ang susi dyan. Biro mo, kung halimbawa sa isang area halimbawa nito, makasampung bahay kaya bawas bahay na puntahan mo, maghahain ng soft drinks tsaka tinapay. Pag hindi lumobo tiyan mo. No?
May Bible study pa yon. Pag Bible study ho, iba na. Main course. Oh. Kaya kami, may biruan kami mga pastor. Ang payat daw na pastor, tamad magbisita. At walang karapatang mag-preach patungkol sa blessing. Ano yung bakit? Biro lang yan, ha? Sa aming mga kabarong pastor. At wala raw karapatang mag-preach ng blessing. Biro mo, blessing. Pipreach niya, tapos impis na impis. Uubo-ubo pa sa harap. Yeah. Sa mga kabaro kong pastor, binibiro. Tapos, kami mga medyo chubby, malulusog, macho. Macho. Walang karapatan mag-preach ng suffering. Di ka panipaniwala. Ganyan lang yan. At masisipag magbisita yan. Yan ho ang forte ko, visitation. Mamaya saan ho yung bahay niyo? Kunin ko, ha? Yung address, bibisitahin ko this week. Ako'y nakakarating pa lang. Isang bahay pa lang ang napuntahan ko dito. Yung kay Sister Cecil and Brother. Yeah. Yun lang. Hindi ko sinadyang puntahan. Kung hindi ako'y sinama nila Sister Ann. Dahil sa fellowship nila, ladies. Sabi ko, ladies yan eh. Ladies ba ako? Malapit na pastor. Patay. Na? Mga kapatid, mga lalaki, please gampanan nyo ang inyong priestly ministry. Hindi nyo na kailangan mag-offer ng animals. Ano ang katumbas nito ngayon sa ating panahon? Yeah? Ang katumbas nito, pangunahan nyo ang inyong pamilya sa pagsamba sa Diyos. Worship God. Tulad ni Job sa verse 5, he worshiped God. Gumising siya ng maaga, madaling araw, para mag-offer ng burnt offering. Maliban doon, sabi ko nga kanina, ang burnt offering is to express thanksgiving, to worship God. Worship God. Ano pa? Love God. No? Love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Matthew 22, verse 37. Lead your family sa prayer as Father. Job 1:5 again. Implied po doon, walang nakasulat. But as he offered burnt offering, ang worship, prayer, nandyan. Hindi pa pwedeng gawin nyo nang walang prayer and worship. And then, reading God's Word. Alam nyo, merong utos ng Panginoon sa mga Israelita sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9, na ang salita ng Diyos sasabihin ng mga babasahin ng kanilang ama sa kanilang mga anak, araw-gabi. At ito ay ipopost pa kanila sa mga post ng kanilang mga poste ng kanilang tahanan, sa kanilang mga wall, para ang mga anak nila ay matutuhan ang salita ng Diyos. Gawin niyo yun. Huwag yung kalendaryong malaswa, yung nakapost sa wall. Pwede ba? O kaya naman yung kalendaryo ng alak, pastor, hindi ko naman, para pinopromote mo. Tanggalin mo yan, gupitin mo na lang yan, ilagay mo yung kalendaryo. Sa akin, pag may nagbibigay ng gano'n, yung halimbawa, yung malaswang larawan, hindi ko tinatanggap. O alak, hindi ko tinatanggap. No? Sabi ko, ba't picture lang? Asan yung totoo? Joke lang, ang hina nyo mag-gets. Yung iba, mag-antabi kayo sa mga salita ko kasi minsan seryoso ko, biglang kakambyo ng biro. No? Tinatanggal. Alisin. Magguhit ka na lang dyan sa wall kung wala ang kalendaryo. Para kang preso sa munting lupa. Yan. See? Ano pa?
Not only reading God's word, di ba sinabi sa Joshua 1:8, ano yung sinabi? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. At nung sa closing life na ni Joshua, sinabi niya sa Joshua chapter 24 verse 15, nagbigay na siya ng litanya at huling habilin sa mga Israelita. Ano sinabi niya sa Joshua 24 verse 15 sa huling bahagi? But as for me and my house, we will serve the Lord. Demonstrate yourselves that you are serving the Lord. And then, correct them if necessary. Kung may nagawa silang kasalanan, correct them. Huwag mong bugbugin. Alam nyo ba, sinabi yan sa chapter 6, verse 4 ng Ephesians. Sige, tingnan natin yung Ephesians 6:4. Para sa ama, tungkulin nyo kasi mag-correct eh. Ephesians 6:4, tingnan nyo ang sabi. And ye fathers, provoke not your children to wrath or to anger, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. In other words, correct them. If they did wrong, paulit-ulit, correct them. Hindi na biro yan, paulit-ulit na eh. Alam mo, minsan ka magkamali, okay pa. Pero pangalawa, that is your choice. Sinadya mo na yan. Sinabihan ka din. Pinulit mo pa. Sadya na yan. Kinakailangan ng pagtutuwid. At, ano pa? Disiplina. Alam niyo ba may disiplina? Sa Hebrews, may disiplina ho. Dapat, ang ama marunong magdisiplina ng anak. Saan nga ba yun? Okay, in Hebrews chapter 12, ito may kinalaman sa pagpalo ng Diyos sa kanyang mga anak. Pero mapapansin nyo, sa verse 9, sabi ron, furthermore, Hebrews 12 verse 9, furthermore, we have had fathers of our flesh, yung literal na father, ama sa lupa, which corrected us, and we gave them reverence. Yung corrected dito, sa original, sa Greek, discipline. Kasi whom the Lord loveth, He chastened it. Ang yun sa original, discipline, dinidisiplina. Alam niyo ba, kung uugatin niyo ho ang problema ng ating komunidad, alam niyo kung saan nagmula? Hindi ho ako sociologist. Observation ko ito. And I know they will agree to me. Alam niyo kung saan nag-ugat yan? Sa bahay. Hindi ho kasi na itutuwid ang mali nilang gawain. Hindi ho masama mamalo. Kaya ako, salungat ako doon sa pinatupad na batas na bawal paluin ng bata. Sinasabi ho sa Biblia, pwedeng paluin. Huwag mong gagamitin ang kamay mo. Gumamit ka ng stick na may pa akong didos sa dulo. Hindi ho, stick lang. Sa amin nun ay pag ang tatay ko namalo, ang gamit ay sinturon. Kikita niyo itong sinturon ko? Ganitong palapad. Pag niya hinubad at nirodo rito, sasabihin na, dapat. Hindi sa lapad dito. Ito'y balat. Wow. Ang nanay ko kapag namamalo, pagpat na kawayan. Mas lalo mo yun. Tapos yung manipis na, yung ganun lang nun. Ang ibang papalo pa yung likod, yung makinis. Nag-iinit. Alam ko kasi napalo ako.
discipline them. Of course, yung bata pa, pero pag malaki na, dalaga na, pagsabihan mo with love. Ha? Lalo na ngayon, mapupusok ang mga kabataan. Ha? Kita nyo yan, umaaraw, umuulan. Wala, panahon, nabaliw na. Ulan ba yun? Naalala ko yung bahay ko. Alam niyo ni Deacon, mababasa ko kasi yung bubong. Now, disiplinahin ko. Kami noon, pag kami, nung ako'y nag-aaral, either elementary hanggang high school. Kasi kami, eskwela, uwi. Alam ng nanay ko, tansyado yung oras ng pag-uwi. Pag lumagpas, maraming paliwanag. No, pagpapaliwanag ka, dapat yung paliwanag mo, kapanil-paniwala. Pero pag hindi, ay nako, hindi. Kinasabuduhan sa weekend, may pataw ka ng trabaho, part ng disiplina. O kaya hindi ka papayagan sa extracurricular activities. Ngayon, kung didisiplinahin natin yung bata, ngayon, mga ganyan, uso gadget, di ba? Nak! Luto ka na! Opo! Mabot na alas 12. Anak, luto na! Hindi pa po! Kasi taga-gadget. Kumpiskahin mo yung cellphone. Wala nang inatupag kung hindi mag-cellphone. Takain mo yung cellphone. May nakita ko nag-pop out yan although parang palabas lang puno, no? Yung nanay, kasama yung tatay, nasakapag sila ng pagkain. Nasakapag na silang lahat, wala pang ginawa. Oras na ng kain. Ano na sila? Hey! Sorry po. Nandun na sila. Anong ginawa ng nanay? Kinuha yung lahat ng cellphone, may dalang kaldero. Pagkatapos, hindi mo niluto. Kumuha ng pinggan. Pagbalik, yung cellphone, yun lang inilagay sa pinggan. Para bang sabi, hindi sabihin ng nanay, kainin nyo. There is always time for everything. Yung panahon namin, hindi uso yan Ang uso sa amin, Jolen, tsaka text. Pag kami inutusan, magsaing at hindi namin ginawa, yari yung text susunugin. At yung holen, babaragin. Kukuha ng martilyo. Sige. Ayaw mong sumunod? Ibiro mo kung nananalo ko, mahusay ako sa text, nananalo ko, mga ganyang kakapal Pinaghirapan ko yun. Pagkatapos, sinunod. O di, anong dating sa akin? No? Di susunod na ako. Di ba? Pero ngayon, ang mga batas, pag sinaway, opo, o kaya tinignan lang nung anak yung nanay, utos ng nanay, gawa rin niya. Panahon namin, tinignan lang kami ng nanay, alam na, opo. Ngayon, ang bata, tignan mo, inutusan, magsaing ka. Pinignan yung nanay ng anak dahil nung sinabi magsaing. Yung nanay napayuko. Ako na lang. Matuto kayo magdisiplina ng inyong anak. Alam niyo, nakasalalay ang susunod na henerasyon sa inyong mga anak. Hindi ko pwede sabihin atin. Wala akong anak No? Kasama ko si Pastor Pugay dyan Ako chairman. So, disiplinahin. Tuwid nyo ng may pagmamahal. Hindi ko sinabi paluin mo. Kahit. Yung pagpalo ay may ayos. Hindi yung namalo ka, outburst ng galit. Pag ganyan, mali yan. Dapat ka nga makulong.
Eh kasi kung outburst ng galit, kung asan-san mo na lang patatamain. Mali. Tatay, yan ang trabaho mo. Huli kong sasabihin to, pwede nyo pagpayuhan yung anak nyo sa mga gagawin nila. Okay? Anak, basa kang Bible. Anak, pray ka. Anak, church ka. Anak, be active. Mag-serve ka sa ating Panginoon. Magandang pakinggan. Makinig ka. Pero kung hindi nakikita sa buhay mo, ang susundin ng anak mo, hindi yung advice mo, kundi yung halimbawa na nakita niya sa iyo. Naintindihan niyo? Sinabihan mo nga, mag-serve ka. Ikaw ba, anak, ama, nagsiserve ka, Panginoon? Sinabihan mo nga, anak, mag-pray ka. Ikaw ba nagkipray? Sinabihan mo nga, anak, magbasa ka ng Bible. Ikaw ba nagbabasa ng Bible? Alam mo, bata pa lang yan ngayon. Pag yan ay lumaki pa, at panay ganyan, at hindi mo naman pinakikitang magandang halimbawa ang sarili mo sa kanya, darating ang panahon, sasagutin kayo ng ganito. Sabi kayo ng sabi magbasa ng Bible, mag-church. Kayo nga, hindi nag-church eh. O, ano ngayon? Daig pa nang sinampal ka, nang binigyan ka ng mag-asawang sampal sa pisngi. It pricks to the heart. Alam mo ang ibig sabihin nun? Bad example ka, bad influence ka pa. Ngayon, baka pagdating ng panahon, lumuha ka. Huwag mo sisihin anak mo. Sisihin mo sarili mo. Hindi mo sinunod ang tagubilin ng Panginoon. Ito po ay hindi lang trabaho ng tatay, pati ng nanay. Kaya mapalad kayo, meron kayong tatay at nanay, yung mga anak, mapalad. Ako'y nababagbag ang kalooban ko sa mga batang paslit na sa mura nilang edad. Wala na magulang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nung pumanaw ang aking mga magulang, lahat kaming magkakapatid ay nasa tamang estado na ng buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinaguyod kami ng mabuti ng aming mga magulang. At hindi ko po yung makakalimutan hanggang sa huli kong hantungan. I miss them. Dati pag nung nabubuhay yung ama ko, pag Father's Day, nagpupunta sila sa bahay namin, sa ancestral property sa Quezon City, yung mga kapatid ko. And we do some, kain-kain. Masaya. Pero ngayon, siyempre, may mga asa-asawa na sila. Ang father na nila yung kanilang mga asa-asawa. Nakakamiss ang presensya ng ama at magulang. Kaya habang nandiyan sila mga anak, kayo ay patanda, yung mga bata, ang mga magulang nyo din, patanda, at papalapit na rin sa finish line. Ako, papalapit na ako sa finish line. No? Who knows? Mamaya pag uwi ko, masagasaan ako ng pison. Kawawa naman. Sa bagal ng pison, masagasaan ka nun. Ewan ko na lang kung anong tatawag sa kanya. Di ba mabagal tumakbo yung pison? At ang laki-laki nun, masagasaan ka nun. Wow! Ibang klase. Mga kapatid, muli, salamat. I don't know when will I see you again. Thank you. I enjoy your fellowship. I enjoy your presence. Salamat for allowing me to be with you for the past. Nagsimula ako February, no? February, March, April, May. So, at least may mga 5 months. So, thank you very much, and I'm praying for you that kung ano man ang magiging balak ni Pastor OG sa inyo, ang kalooban nawa ng Panginoon ang makapangyari. But to us all,
Kung ano man ang kalooban ng Panginoon, tayo magpatuloy lahat para sa Panginoon. God bless you all and let's pray. Lord, we thank you for your word that you have imparted to us this morning. We thank you, Lord, for the life of Job. Nakita namin ang kanyang buhay. Siya ay naging matuwid, not because he is perfect or sinless, but because he has a sound relationship with you. He respects you. He know your word. He knew your word. Salamat po, Panginoon. Nawa ang buhay ni Job ay maging salamin at halimbawa sa aming lahat, hindi lang para sa mga tatay. At tulungan niyo po ang mga tatay ng iglesyang ito. Kayo po ang nakababatid ng kanilang mga kinakaharap na mga kabigatan sa buhay, mga problema, Panginoon. Gabayan niyo po sila sa pagharap at paglutas sa mga suliraning kanilang na kinakaharap na kanilang pamilya, Panginoon. Iingatan niyo po at patuloy na punuan ang lahat po ng kanilang pangangailangan materially, financially, Panginoon. And continue to sustain their health condition. No, wag po silang magkakasakit. At ang lahat nawa na kanilang gagawin ay pagyamanin mo po, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa kanilang paruot parito, buhat sa bahay hanggang sa kanilang pinapasukan at makauwi ng ligtas. Patuloy po, Panginoon, na bigkisin niyo ang bawat pamilya ng iglesyang ito sa pag-ibig na pinadama mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, kayo ang aming nakilalang Diyos sa aming buhay, kayo ang aming nakilalang Diyos ng aming pamilya. Pagpalain niyo po ang buong kasapian ng Iglesia ng First Baptist Community Fellowship. Patuloy po silang tulungan at gabayan sa kanilang pong mga lakarin. Sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito aking dalangin. Amen.